Pagdating ni na Vince at Jan sa Manila kasama si Tali ay nag-aabang ang kanyang mama at excited na ito para makilala nga si Tali at ang isa pa niyang apo na si Amara. Masayang ipinakilala at ipinakita ni Vince si Tali kasama si Jan. At yun na nga, walang paglagyan ang saya na nararamdaman ng mami ni Vince. Hello ma, we're here na. Kasama na namin si Baby Tali. Ay, ito na ba ang apo ko? Ang ganda-ganda naman oh. Kamukha mo siya anak. Really ma? Pero parang ikaw ata ang kamukha ma. Talaga ba anak akong kamukha nitong baby mo? Parang ang akong kamukha. Eh yung isa, kailan ko magkikita? Tita, tayo na lang ang pupunta sa kanila. Masyado po kasi fragile pa si Baby Amara. So bawal po siyang ibiyahe papunta po dito. Malapit lang naman po yun eh. Oo nga naman ma. Ay wait, tawagan ko lang muna si Mami Sarah para masabihan ko siya na nandito ka na sa Manila at si Tali nadala na namin ni Jan dito para na rin magkita na sila. Hello Mari, nandito na kami ngayon sa Manila. Ayun si Tali kasama ni Mama. Pupunta kami dyan sa inyo dahil gusto daw makita ni Mama ang punso niyang apo. Okay lang ba? Of course naman, welcome na welcome kayo dito. Sabihan ko si Lomi na darating kayo. Gusto mo bang isama ko si Tali para magkita na rin kayo? At para ma-meet na rin niya ang bunso natin si Amara. Wag na muna. Masyadong mainit sa labas, Vince. Kawawa naman may expose sa init si Baby Tali. Magkikita rin naman tayo next week. So magkikita pa rin kami at mamimit ba rin ni Amara ang ate Tali niya. Okay, we'll be there na lang. Then si Jan, siya na lang munang magbabantay kay Baby Tali. After magbanding nga ng maglola ni Tali at ng mamala niya, ay dumiretso naman ang mama ni Vince at si Vince kina Sarah para makilala nito ang isa pa niyang apo na si Amara at para na rin ipahatid nga na lagi silang nasa likod nito kahit anumang mangyari dahil isa na silang pamilya. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Mami Sarah, Lomi. Ito nga po palang mama ko, si Mama Tais. Nandito po siya para magkita po niya ang bunso niyang apo na si Amara. Kumusta? Magandang araw sa inyo. Hello Sarah. And hello din sa iyo to Mare. Maring Flor. Nice to meet you. At nice to meet you din Sarah. Hello po tita. Andun po si Amara sa kwarto, natutulog po siya. And welcome po kayo dito sa amin po. Ito nga po pala si Lomi. Hello, Maring Tess. Kumusta? Tuloy kayo ni Vince. Andun niya ba po natin sa kwarto na patulog kasi kakadede niya na? Kita mo naman ang ganda-ganda naman ng apo ko. Habang tulog parang anghel talaga. Napakagandang regalo ito sa akin. Siyempre naman mama, maganda talaga ang mga apo niyo. Bukod sa gwapo ang daddy, maganda rin ang mga mamis. Thank you Iha for giving me and my son an opportunity para maging tatay at lola. Napakalaking blessings ito sa aming mag-ina. Matagal ko nang gustong magkaapo at nawalan na ako ng pag-asa dahil alam mo naman, akala ko wala na pero God is good. Pinagtagpo kayo ni na Vince para tuparin ang pangarap namin. Ako rin po tita. Hindi makapaniwala na may mga anak na talaga ako. Parang isang panaginip. Akala ko rin, hindi ko na talaga mabibigyan ng apo si Lomi. Thank you Lord talaga at God is good at dumating sa amin. Di na Vince ang pagkakataon na to. Di man nabuo sa paraan ng gusto ng iba, ang mga bata binuo naman sila ng may pagmamahal mula sa amin. I am so blessed and thankful na I have two wonderful daughters right now in my life. At wala na po akong may hiling pa dun. Sobra pa sa sobra ang binigay sa akin ni God. Aalagaan natin sila at papalakihin ng may respeto sa kapwa at pagmamahal at takot sa Diyos. Ipaparamdam namin sa kanila na di man conventional family ang kakalakihan nila at kamumulatan. Kumpleto naman sila sa magulang. Yun ang mahalaga sa lahat. I'm so proud of you, anak. Thank you rin sa pagbigay sa akin ng apo. Alam mo naman yun lang ang pangarap ko, magkaroon ako ng apo sa iyo. Dahil nagkaroon ako ng mga apo sa mga kapatid mo. And of course, ikaw din Vince. Maraming salamat din sa iyo. Dahil naging bahagi ka para magkaroon ako ng apo kay Sarah. Nandito lang kami Iha kapag kailangan mo. Huwag kang mahihiyang magsabi pagdating sa mga bata.
Pamilya na tayo. Ang problema mo ay problema na rin namin ni Vince. Oo nga naman Mare, lagi kami nandito ni John sa likod mo. Diba sabi ko habang buhay na yung commitment nating apat. At ikaw, lagi na rin ako nandito rin para tulungan ka sa paggabay sa pagpapalaki natin kay Amara. Magiging mabuti akong co-parent sa'yo. At maraming salamat nga, katulad nga ng lagi kong sinasabi, thank you yung dalawa sa inyo ni Tanch sa pagkakaroon ko ng anak at sa pagbigay ko ng apo sa mama ko. At alam ko rin na masaya ka rin at masaya rin tayo. Yun naman ang importante, diba? Ang maging masaya tayong lahat. Lagi lang kami nandito ni John. Hindi ka namin pababayaan at ni Amara kahit anong mangyari. Pamilya na tayo. Isang malaking pamilya. Tika mo na Vince, di ba nagpunta kayo ni John sa Butuan para nga sunduin ang apo kong si Tali? Nasaan si Tali ba't hindi niya siya kasama? Nasa kondo po siya tita, iniwan po namin kasama ni John. Ayaw po daw kasi ma-expose ni Sarah sa init kasi masyadong mainit ang panahon. Thank you, Iha, for loving Tali. Sa kabila nung nangyari sa inyo ng nanay niya, hindi nagbagong pagmamahal mo sa kanya. Wala yun tita, mahalaga sa akin si Tali. Hindi man siya galing sa akin, ay nabuo naman siya kasama ng pagmamahal ko. Mahal na mahal ko ang batang yun. Anak ko pa rin siya kahit anong mangyari at kahit anong sabihin ng iba. Hindi man siya galing dito sa sinapupunan ko, ay galing siya sa puso ko at buong buo ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya at sa kanyang kuya. Napakabuti ng puso mo, Iha, at napakaswerte ng mga apo ko at nagkaroon sila ng mami na katulad mo. Mare, okay lang ba kung isasama namin kayo ni Amara sa Pampanga? Para makilala na rin ng mga elders si Natalie at Amara, kung okay lang naman. Oo naman. Pabor ngayon para makilala na rin ng mga bata ang pamilya nila sa'yo. Total wala pa rin naman akong ginagawa dito kaya gagala muna kami ng mga babies. Yes, thank you Mare ha. Narinig mo yun anak? Sasama ka na daddy, syempre kasama din si Mami para makilala ang elders natin sa Pampanga. Nga pala Mare, next week na yun ha, so makakapag-prepared pa tayo. Susunduin na lang namin kayo ni John. And of course, kasama rin naman si Mama dun. Ikaw talaga, wala yun. Ito nga pala mag-1 month na pala itong bunso natin. Ang bilis ng panahon no, parang kailan lang. Ang late pa nito, parang beans lang. Nasa napupunan pa kita anak, pero ngayon mag-1 month ka na. Excited na si mami at daddy sa mga milestone mo sa buhay. Oo nga eh. Excited ako sa first month ng bunso natin. I can't wait. And of course, sa kanyang pagiging 1 year old. Sobrang excited na si daddy mo anak. 1 year agad? 1 month pa uy. Masyado ka namang nagmamadali. Bakit ba? Ni-spoil mo yung moment ko dito. Isa advance ako eh. Masaya at welcome si Vince at ang mama niya sa pamilya Garcia, lalo na pagdating sa kanilang anak na si Sarah at sa apo nitong si Amara. At ang lahat nga ay iniisip ay ang makakabuti sa mga bata sa pagpapalaki sa kanila at pagbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Inassure din ng mama ni Vince na mananatili din siyang magaling na lola para sa kanyang mga apo dahil nga natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak na babae sa pamamagitan ng pagkakaroon ng apo sa isa sa kanyang mga anak. Labis-labis ang tuwa ng mama ni Vince nang malaman nito na hinayaan nga si Vince na maging tatay na talaga ng mga bata nakakalakihan nila. At higit sa lahat, magkakaroon pa sila ng pagkakataon na mahiram ang mga bata at manatili sa puder na pansamantala kapag binigyan ng pagkakataon ng mga mommies si Vince. Magaan nga ang pag-uusap ni Sarah at Vince patungkol nga sa co-parenting setup nila na mangyayari sa pagpapalaki kay Amara at kasali na rin doon sa co-parenting na yun si John. So walang magiging problema sa panig ni Sarah at Amara. At ganoon din naman kay John na buong puso naman niya tinanggap ang pagkakaroon ng anak ni Vince at itinuring na nga rin niyang anak ang mga anak ni Vince. Lalong-lalo na din si Mama La o si Marites nga, si Mama Marites nga at si Lomi nagkaroon sila ng foundation na tinatawag na friendship para sa kanilang mga apo. At kay Lomi naman ay wala na, kinalimutan na nga niya ang nangyari nga sa anak niyang si Sarah at kay Tanch at nag-move forward na lang siya at hindi na niya inintindi pa ang mga issue sa paligid o sa mundo ng social media.
On the next chapter, ano ang mangyayari pagkatapos ipagtanggol ni Army si Tanch? Ano ang magiging impact nito sa dating supporters ng Team Tara? And of course, ano ang mangyayari sa first month celebration ni Amara? Abangan nyo yan sa next part. Thank you. Sayonara.